feeling hopeless. Tapos parang devastated ka because of your situation. Maaring jobless ka, wala kang trabaho, o kaya nagkukulang ka, wala kang pera. Yun naman ang common problem eh. Di ba? Pag wala kang pera, pansinin nyo, yun yung isa sa mga nakakatulong sa'yo para maging malungkot. Totoo yan. Pag wala kang pera, ang sama ng mukha mo, ang sama ng pakiramdam, nakakalagnat. Di po ba? Totoo yun. Kasi pag pag ikaw may pera ka, okay lang. Pwede ka umorder sa Grab, pwede ka kahit saan ka pumunta, saan ka gumala, kahit saan ka pumunta, pwede. Pero, pansin mo, pag wala kang pera, work from home. Maglinis ka na lang ng bahay, ganon. O kaya, stay put. Diba? Hindi ka pwedeng bumili. Pagtsatsagaan mo kung anong meron sa bahay. Diba? Hindi ka magnanais eh. Hindi ka magde-desire na gusto ko kumain na masarap. Hindi mo na yun madedesire kasi wala ka talaga. Kahit anong gawin mo, wala ka talagang choice, wala kang pera, hindi ka makaka-order. Kahit gusto mo kumain na masarap, hindi. No way. Di po ba? Pero, kaya nga po, ito yung pag-uusapan po natin ngayon. How can we overcome that kind of disbelief? System po ang pinag-uusapan natin dito. Sistema. Paano mo i-regulate yung sarili mo when it comes to your unbelief system? Paano mo inire-regulate yung sarili mo? Okay. So dito po, pinag-uusapan po dito, yung isang leader ng synagogue, and his name was Jairus. He was pleading and he fell at the feet of Jesus and pleading fervently because his little daughter was dying. Alam niyo po yon, yung mamamatay na. So naghihingalo na. Nakakita na po ba kayo ng taong naghihingalo? Ako po, nakakita na ako madalas. Naghihingalong tao. Yan. So, kung hindi pa po kayo nakakakita nun, yun yung isa sa pinaka-worst. Kasi pag nakita mo siya is hindi mo alam kung may chance pa mabuhay pa siya uli. So, yun yung pinaka-mahirap na kind of emotion kung paano mo i-regulate yung sarili mo about that. And then, ang sabi po nung ni Jairus dito, the leader of the synagogue, he said, Lord, pwede ka bang pumunta sa amin? Can you please lay your hands on her so that she can be healed and she can live? So imagine that kind of faith. So ngayon pag-uusapan po natin, pagdating po sa ating unbelief system, number 1 point is how willing are you to get healed? How willing are you to get healed? Maaring may ang healing hindi lang po physical. Ang healing, ang pagpapagaling ng Panginoon, hindi lamang po kasi may sakit ka. Okay? Ang healing ng Panginoon can be like in a way of restoring you. Nire-restore. Maaring nire-restore ang iyong paradigm, yung iyong mindset, yung iyong perspective on how you see things. Kasi depende po sa'yo paano mo tingnan ng isang bagay. Simple lang po, parang ganito. Halimbawa, ang isang negative na bagay, pag inabsorb mo siya ng inabsorb, negative siya, ang tendency nun, magbibigay sa iyo yun ng fright or flight. Alam niyo po yun, yung bigla ka na lang merong emosyon. Tapos parang, Lord, ano ba itong nararamdaman ko? Parang, di ba, minsan magiging negative tayo. So it's either you stress yourself, di ba, or you either see things as, okay. Ito yung sitwasyon, ito yung pangyayari. So, anong gagawin ko? Gagalit ba ako sa sarili ko? Magmumukbuk ba ako? Magagalit ba ako sa kanila? Di ba? Or, titingnan ko tong isang bagay na to na may gagawin ng Lord, tiyak. Naintindihan nyo? Now, when we see things, hindi tayo agad nagre-react doon sa mga pangyayari na nangyayari sa atin na negative. Ibig sabihin ng negative is unfavorable sa atin. At tandaan nyo, hindi lahat ng negative na nangyayari sa atin ay hindi pabor sa'yo. Alam mo ba na in the end, yung mga negative pa na nangyayari sa'yo, later on makikita mo, favorable pala yun sa'yo. Why? Romans 8:28, di ba po? And ang sabi pa nga po doon, di ba, na tayo po, all things work together for good to those who love God. All things, sabi nga po natin, all things work together for good. Hindi sinabing for bad.
Hindi sinabing few things or just a little bit of thing. Ang sinabi po doon ay all things work together for good to those selected. Eto na, dito na naging selected few. To those, dun lamang sa mga nagmamahal sa Panginoon. Ibig sabihin po, yung bagay na kinakaharap mo ngayon, good or bad, kasi all things Pag sinabing all things, good, either bad, favorable or not. All things work together. So nagre-reshuffle siya, inaayos siya bawat araw. Gumagawa ang Diyos behind the scene about that. And everything na kino-concern mo ito sa Panginoon, kino-consult mo ito sa Kanya, God is working behind the scene. Amen? And as He works on it, makikita nyo na all things work together for ano po? Good. For good. Ibig sabihin, kung gano'n naman pala ang sitwasyon, good or bad, at the end of the day, it will always fall into your favor. Naiintindihan po ba natin? So kung gano'n naman pala, what is the sense of worrying? Kaya nga laging nire-remind tayo ng Lord, do not worry about tomorrow and let tomorrow worry about itself. Because it will never add a single hour to your life. But seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen? Kaya pansinin mo, yung mga tao na mapagmahal sa Diyos, kahit kailan hindi yan pinagkukulang ng Panginoon. Bagamat makikita mo na talagang totally nasa ground zero. Alam niyo po yung ground zero? Lagi ko po itong nababanggit. Kumbaga sa isang battle arena, doon yung pinakamalala na duelo, na battle. So if you are thinking that you are already in the ground zero, kung saan nandun lahat ng bala, nandun lahat ng malala na barilan, yan, ng problema, pagsubok, yung pakiramdam mo, Lord, ano ba ito? Lahat na, parang ang bigat-bigat na ba ng problema ko? Lahat na. Saan ako pumunta? Laging negative. Diba? Kasi what you always perceive and how you see things, you attract. So kapag tinitingnan mo ang maraming negative, wala na, ayoko nang gumawa nito, you're gonna feel hopeless every single time. But if you're gonna look at it with wisdom, at syempre, ibigay mo yun sa Panginoon, wrap it up, Lord, ito yung problema ko, binibigay ko sa'yo, bahala ka na dito. And at the end of the day, you wouldn't know that God already worked on it. May ginawa na ang Diyos na solusyon about it without you not lifting any single finger of you. Kaya nga po mga kapatid, ito yung ating dapat i-practice. Yung ating pong unbelief sa Panginoon. And sabi po dito, how willing are you to get healed? He fell at His feet, pleading fervently with Him, and trusting all your worries in the Lord, made a significant change to her dying daughter. Yun lang pumunta ka sa Panginoon, Lord. Yun lang mag-consult ka sa Panginoon, no, Lord, ito yung problema ko. Naniniwala ako na ikaw lang ang may solusyon nito. The very reason why we always fail is that because we always handle the matters. We always carry the weight of the problem into our own hands. Kapag meron po tayong problema, pagsubok, the very first thing must be or must have in our mind is to give it first to God. Lord, itong problema na to, ayoko pong ma-stress. Dahil ayoko pong ma-stress, Lord, hawakan mo tong problema ko, binibigay ko na to sa'yo. Naalala ko po kahapon, pag-order ko sa isang app. Okay? And then, pag-deliver sa akin ng order, sabi nung delivery man, Ma'am,
parang kulang yata. Siya na mismo nag-initiate, ma'am, parang kulang yata yung in-order nyo. Di ba? Pero usually, di ba, kapag ibinigay na sa iyo yan ng restaurant o ng crew ng restaurant, it's your responsibility na to check before you leave. Bilang isang delivery man, okay, check mo syempre kung ano yung nasa order before you leave and then before you deliver. And then sabi niya, ma'am, kulang po yata to. Oo, kuya, kita mo, di ba, kulang. Nakita mo, di ba? Binuksan ko sa harap niya, pinicturean niya pa. And then maya-maya ng konti, sabi niya, sige ma'am, babalik na lang po ako. Kasi kulang yung order niyo. Tapos, maya-maya ng konti, di na siya bumalik. Alam niyo kung ano nangyari? Nag-message na lang siya dun sa app. And then sabi niya, ma'am, sabi po kasi, kumpleto daw po yun eh. Kumpleto daw po yun ang binigay sa akin eh. Sabi ko, kuya, di ba ikaw ang nakakita? Ikaw pa nga ang nagbigay sa akin. Tapos sasabihin mo, kumpleto? Eh, ikaw nga nagsabi sa akin eh. Di ba nakita mo, pabinuksan ko sa harapan mo? Di ba? So, ayun. So, sabi ko, okay, alam ko na ibig sabihin nito. Then, kinuha niya yung receipt, ganyan, before siya umalis nung una. And then, sinabi ko sa kanya, in-insist ko, wala talaga ako na-receive. At ikaw mismo ang nag-hand over sa akin ito. And alam mo exactly. And now, why you are doubting doon sa binigay mo sa akin. Ikaw mismo ang nakakita kung ano exactly yung binigay mo sa akin. And now, sasabihin mo sa akin na, kumpleto nga po daw yan ang binigay sa akin eh. Aba, malay ko sa iyo. Di ba? So, ibig po sabihin, kung titingnan po natin, halimbawa po, yung crew ng isang restaurant, ibinigay na doon sa delivery man yung order. So, kanino na po siyang responsibility kapag na-hand over na sa'yo? Responsibility pa ba yun ng crew? Kanino? Nung delivery man. So, ganun din po yun. Once we hand over everything to God, diba? Once we hand over it to Him, it is no longer our responsibility at all. Pag ibinigay mo na yan sa Panginoon at hawak na yan ng Diyos, tandaan mo, hindi mo na problema yan. It is not your problem anymore kung may kulang or kung ano man. Dahil, in the first place, siya na ang mismong magtatanong, o kulang to, this is what we're gonna do. Bago ako umalis, bago ko to i-deliver. At kapag yan, ibinigay mo sa Panginoon, i-deliver yan sa'yo ng Panginoon ng kumpleto. Naiintindihan nyo? I-deliver yan sa'yo ng Panginoon na wala ng problema. Kung responsible yung delivery man. So in our lives, God Himself is our delivery man. Siya yung kumukuha ng orders natin, diba? At siya rin ang nagdi-deliver sa atin at nagre-resolve ng lahat ng issues natin. The very reason why we keep on stressing ourselves is why? What? What factor? Because we keep on, alam niyo, we keep on, Lord, ano na ba ang nangyayari? Lord, diba, nai-stress ka. Pinipilit mong alamin when in fact, nasa kamay na to ng Panginoon. Kapag nasa kamay na to ng Panginoon, wag mo nang pakialaman. Hayaan mo na to sa Kanya. It is His problem, not yours anymore. Amen? Kaya nga po, for you to get healed, just give it directly to the healer. Amen? Just give it directly to the restorer, to the one who completes it. And lagi po nating tatandaan, willingness is not doubting. In James chapter 1 verse 6, when you ask for something, you must have faith and not doubt. Again, when you ask for something, kapag may hinihingi ka sa Panginoon, you must have faith and not doubt. Because anyone who doubts is like an ocean wave tossed around in a storm. So alam niyo ba yung sa buhangin, kapag nagsulat ka, natotoast ka na lang ng alon, ng ocean wave? So ganun, kapag ikaw ay hindi nagtitiwala o kapag ikaw ay nag-aalinlangan. Kaya nga po, kapag ikaw nagtiwala ka sa Panginoon,
Alam mo, ang sasabihin lang ng Panginoon sa'yo, anak, consider it done. Wow! Amen? Kapag ang Diyos ang gumawa, consider it done. Consider it completed. Consider it delivered. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ngayon, wag nyo na pong panghawakan masyado. Wag nyo na pong bitbitin. Wag nyo na pong kargahin. Ang anumang mga bagay na nakakapagpabigat sa ating puso at damdamin, relax, chill, calm and easy. Diba? Ibigay mo yan sa Panginoon. Kaya ka magsisimulang mag-worry, mag-alala. Kasi sinisilip mo pa. Pinagkatiwala mo na sa Panginoon, sisilipin mo pa, Lord, ano na? Ano na po? Ano na po? And sometimes time, that's the problem. Sometimes time. Alam niyo, nakakainip masyado. And number 2 point, who will be the person or the first person to go to? Diba, naalala po natin, naalala niyo po ba yung dito sa Sabang? Alam niyo po ba, every morning, pag dumadaan po ako dyan, lahat ng napakagagandang kotse nakapila sa labas. Yung iba nanggaling pa sa Cebu. Alam niyo po kung sino yon? Tinutukoy ko? Si Jesus man. Kiniklaim niya na siya si Jesus. Nagpapagaling siya. Kaya lahat all over the Philippines at kahit taga-ibang bansa, pumupunta dito sa may Sabang, sa may amin po. Andun siya, nagpapagaling. Diba? Nagpapagaling. So, ganun po yun. So, imagine that, na yung mga tao, desperate for healing. Desperate to seek help. Desperate to seek solution, healing. Kaya nga po mga kapatid, ito ang tanong sa atin. Saan mo gustong gumaling? Sa albularyo, tatakbo ka? O gusto mong gumaling sa kapangyarihan at himala ng Diyos? O, baguhin na natin, i-rephrase natin. Saan mo gustong yumaman? Sa loto? Sa sugal? Sa instant money? Sa online gaming? O sa kamay ng Diyos? Yumaman ka dahil nakita ng Diyos yung puso mo. Mamili ka, kapatid. Saan mo gusto? And kaya nga po, alam niyo po yung placebo effect? Na merong mga gumagaling, nagkaroon po ng testing na itong taong to ay may critical na karamdaman, pero dahil po ang sinabi sa kanya ay, gagaling ka, i-take mo to, itong fluid na to, inumin mo lang to. And after so many days and so many months, ito pong taong to ay nagkaroon ng belief. Nagkaroon ng belief na, gagaling ako talaga, mukhang effective sa akin. Ang ganda ng epekto. Tapos, umayos yung pakiramdam niya unti-unti. Kaya nga po placebo effect eh. Alam niyo kung anong nakapagpagaling sa kanya? Yung bang gamot? Hindi. Ano? Ano ang nakakapagpagaling? Kung may karamdaman ka, dapat alam mo to. Kung may karamdaman ka, ano? Alam niyo po ba, eventually, sinabi sa kanya, wala akong binibigay sa iyo kundi tubig. Tubig lang yan. Alam mo kung ano nakapagpagaling sa'yo? Yung pananampalataya mo. Yun yung sinasabi po dito, na kaya ka gumagaling is not because of the things around you, not because of the medicine. Yes, it will help. Yes, doctors will help. Pero ang pinaka dapat po nating maintindihan na ang magpapagaling sa atin ay yung mismong pananampalataya mo that yes, I will be healed and I am healed. Kung kaya po nating panampalatayanan yon, we will always be. And naalala ko nga po, Sister Lorna, yes, lagi niyang binabanggit din po ito. Alam niya ba na ang ating body has a cross-shaped protein molecules. Cross shape. Ang tawag po doon ay laminin. Laminin. Ito pong laminin na to, it is the evidence of God in human body. So it's a cross shape. And these little protein molecules holds the body. It holds the membrane, the internal organs together. Maliit lang to. Going back and forth to repair your body. And it is called laminin.
Scientific po ito. Meron po nito. Laminin. Cross po ito, cross. At ito yung nagsusustain sa mga internal organs natin para gumaling. Nagre-repair siya. So, ibig pong sabihin, yung ating katawan ay meron na po tayong built-in na medicine. Naintindihan po ba natin yun? Kaya nga ang kailangan mo lang dagdagan mo to ng pananampalataya para gumaling ka. Kasi meron na ito eh. Meron na po to and it serves as a glue. It keeps on going back and forth to repair your body. Laminin. Amen? And number 3, do you allow other people or elders to pray and lay their hands on you? So kapag may mga dumating na sa panahon, kagaya po ng nabasa natin kanina, kapag po dumating na sa panahon na tayo po ay hindi na natin alam, hindi na po natin kaya kung paano i-handle, i-regulate yung emotions natin, let us seek help. Meron po tayong mga elders dito, may deacons po tayo, may head pastor po tayo, meron po tayong mga leaders po dito na pwede nyo lapitan, Brad, talagang kailangan ko ng prayer. Pwede ba ipag-pray mo ako? Alam niyo po, napakahalaga po nun. Kaya nga po ang sabi niya doon, sabi po nung ni Jairus, please come and lay your hands on her. So meron siyang pananampalataya na kapag nilay hands mo ang isang tao, gagaling ito. She will be healed and she can live. So there is prayer and healing. Kaya nga po in James chapter 5 verse 13 to 14, it says, is anyone among you suffering? He should pray. Is anyone cheerful? He should sing praises. Is anyone among you sick? He should call for the elders of the church and they are to pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Kaya yung mga leaders po dito, taas ng kamay. Sige po, taas ng kamay mga leaders. Ayan, yan po ang mga pwede yung lapitan. Pwede po kayong lumapit. Pwede po ba pahingi ng prayer? Panalangin niyo po ako. Because they have given the power and authority of the Lord para maging instrumento ng kagalingan po ninyo. Amen? At natin. And we can come to our head pastor, sa ating mga pastor, sa ating mga leaders. And Mark chapter 16 verse 18, sabi po doon, they will be able to handle snakes with safety. And if they drink anything poisonous, hindi po ito literal, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick and they will be healed. Okay? So ang sinasabi po dito mga snakes ay yung mga unintentional. Pag hinawa kami yung snake, tutuklawin ka nito, mamamatay ka. Pag ikaw ay dumaan sa apoy, mamamatay ka, masusunog ka. So hindi po yon. So ang sinasabi po dito, kapag merong mga nagtangka sa iyo na hindi maganda, it will not prosper. Kaya nga po, if God is with us, nothing's gonna go against us. Amen? And no one's gonna go against us. Kaya nga po, there will always be, they will be able to place their hands on the sick and they will be healed. So, halimbawa, ikaw bilang Kristiyano, hindi lang elders and deacon, even ikaw mismo, pwede kang magpagaling. Pagalingin mo yung anak mo, pwede mo ipag-pray, lay hands mo lang. Pag-pray mo sa Lord, there's power in laying of hands. Okay? And number 4, malapit na po tayo matapos. Do you think through your faith that you have now, you can be healed? Do you think through your faith, dahil meron ka ng pananampalataya, yung meron kang pananampalataya ngayon sa mga oras na to, sa tingin mo ba it's enough to get you healed? Okay? In verse 24 to 29, sabi po doon, when Jesus went with him and all the people followed, crowding around him, a woman in the crowd, ito po yon, yung 12 taon na po na inaagasan. Wala siyang ginawa kundi pumunta sa maraming doktor, naubos ang pera niya. Alam niyo ba na napakabawal magkasakit ngayon? Alam niyo ba mauubos ang pera mo sa laboratory, sa CT scan, sa x-ray, sa lahat ng mga test na ipapagawa sa'yo, dun pa lang lumpo ka na. Hindi pa kasama yung confinement, hindi pa kasama yung meds, hindi pa kasama ang doctor's fee, hindi pa kasama ang hospital's fee. Ang hirap magkasakit po ngayon. Kaya nga po, alam niyo po, isa sa mga nagtitrigger sa atin para magkasakit ay yung stress. Just make sure that you are stress-free, worry-free,
Because yun yung gusto ng Lord eh. Mabuhay ka na, hindi ka nag-aalala. Kasi pag masyado kang nag-aalala, tataas ang cholesterol mo, tataas ang blood pressure mo. Maiirita ka, hindi ka makakatulog. Overnight ka na lang palagi. Alam niyo yun? Hindi ka makatulog kasi ang daming babayaran. Iniisip mo na ikukulong ka na. Di ba? Kaya nga po, mga kapatid, ipahinga mo ang isip mo. Kalma lang, kalma. Sabi mo, sige nga po, pakitapik yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kalma lang, kalma. God's got you. Amen? Kalma lang. Di ba? Kalma lang. Hindi sinasabi dito na maging workless. Alam niyo po yun, yung hindi ka nagtatrabaho, wala kang ginagawa. Ang sinasabi po dito, manampalataya ka sa Panginoon, ask wisdom, Lord, what do you want me to do? Lord, what am I gonna do? Lord, give me wisdom. Paano to? Okay? And sinabi po doon sa verse 28, for she thought to herself, if I can just touch His robe, I will be healed. Ang sabi po ng 12 taon na inaagasan, lahat ng pera niya, ubus na. Lahat ng doctors nilapitan niya. Lalo pang, anong sabi dito? Instead of had gotten better, she had gotten worse. Lalo pa siyang naging malala. Kasi kung saan-saan siya pumupunta. Kapag may sakit, tawagin natin si Luning. Tawagin natin si Kalokring. Diba? Tawagin natin to kasi doon tayo magpapaano. Kailangan tawas, panalangin natin kasi may duwende. May duwende dito. Tapos ayan, may nakakita, may kumukulam sa'yo. Yan, ang mga gustong puntahan. Kaya instead of getting better, ano nangyayari? Ay, may duwende daw ako. Nag-create ng takot. Nag-create na sinasaniban ako ng masamang espiritu. Alam niyo, you are worrying over nothing. It is a non-existent problem. Naintindihan po ba natin? Na kapag ito ipinagkatiwala mo sa Panginoon, Lord, I know that you are the healer. I believe, oh God, that there is power in you. Ito ngang babae na to hinawakan lang yung robe. At naramdaman ng Lord that there was a power coming out from Him. Naramdaman ng Panginoon. Ang sabi ng mga disipulo, Lord, ano ka ba? Ang daming lumalapit sa iyo. Ang dami syempre humihipo sa inyo. Syempre po lahat yan tao humihipo sa inyo. Hindi. Something is really different. Merong lumabas sa akin na kapangyarihan and I know someone touched me. At inamin ng babae, ako po yun, Panginoon. I touch you because I want to be healed. So now, if you really want to be healed, just touch the simple robe of the Lord. Just give Him a hand of prayer. Just kneel down. Just kneel down a bit. Alam mo yun, just simple moment of kneeling down and a little bit of bending of your knees. Sabi nga po, you touch the sky when your knees hit the ground. Kapag nagsimula ka na manalangin sa Diyos, unti-unti mong pinagkakaloob, pinagkakatiwala sa Panginoon lahat ng mga sorrows, lahat ng worriness, lahat ng problema na meron ka. And you're gonna touch the heaven because you hit the ground. You knelt down before the Lord. Amen? Kaya nga po, by your faith, you can be healed. Amen? Kagaya ng isang babae, if I can just touch His robe, I will be healed. And, ano sabi to? 29, eto. Alam niyo po ba, kunin niyo po to, napakahalaga nito. The word, verse 29, it says, immediately. Ano daw? Immediately. Take note of the word. Immediately, the bleeding stopped. When you are sincere with your faith and you have this kind of authentic mindset that you're gonna want to touch the robe of God through faith, alam niyo po, instantly, God's gonna do something that way you can't imagine. Way far. Something that you wouldn't imagine that God would do in your life. Amen?
Hindi mo aakalain. At the end of the day, magpapasalamat ka na lang sa Panginoon. Sasabihin mo, Lord, thank you, ikaw to. Lord, salamat. Hindi ako nagtiwala sa tao. Lord, salamat, hindi ako nagtiwala sa sarili kong capability. Sa sarili kong lakas, sa sarili kong dunong. Lord, salamat po, ibinigay ko to sa'yo. So that I will be stress-free. Kaya nga po, immediately the bleeding stopped and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. So imagine that. Ang Diyos po ba noon ay hindi nakaparehas ngayon? Sa tingin nyo? Parehas. He's the same God yesterday, today, and forever, and to eternity. Parehas yung Panginoon na nagpagaling dito sa babaeng ito. At ganun din, siya yung iisang Panginoon na siyang may kakayanan na magpagaling ng ating puso at damdamin. At anumang kakulangan, money is the least that He could bless us. Yan yung pinaka-list na pwedeng ibigay sa'yo ng Panginoon. But you know what? God can open up the windows of heaven and give you so many opportunities na hindi mo aakalain na eto lang ang gusto mo. Lord, gusto ko lang kumita ng pera, pero ang binigay mo sa akin, opportunity and promotion. Because God's gonna place you higher. God's gonna elevate you higher than you thought you could be. Kaya nga po kapatid, ang pinakamahalaga is maging exclusive at intentional ang ating pananampalataya sa Panginoon. That whatever you are facing in this life, you believe, Lord, this trial's not gonna last. It won't be long. It's gonna come to pass. Because I believe that in this duration, in this period of time, sa time frame na to, naniniwala ako, Panginoon, na may ginagawa ka, may inaayos ka, kaya ganito. It seems like you're silent, but you are not. You are a working God. He is our miracle-working God. Amen? And He is a promise keeper. Amen? Kaya nga po, kailangan po nating makita, mga kapatid. Kaya nga po, how many of us, including po ang inyong lingkod, na nabubuhay ngayon na cancer-free? Amen? Dahil sa pananampalataya. Amen? Dahil sa pananampalataya, hindi mo pwedeng sabihin, ay walang stress yan, kaya hindi nagre-recur. Pag sinabi mong recurrence, umuulit. Dahil po ang mga cancer survivor ay malaki yung chances na magkaroon ng recurrence o pag-uulit ng cancer cells sa kanilang sistema. Kaya hindi mo pwede sabihin, wala siyang stress, kaya ganyan eh. Hindi nga eh. Minsan nga, the more na marami kang stress, di ba? Pero ano yung pwede makapagpagaling sa'yo? And makapagprotekta sa'yo? Yung pananampalataya mo sa Panginoon. That, Lord, I want to be used more to glorify your name. Please spare me. You can negotiate your life to God. Yeah. Kahit nga si King Hezekiah, di ba? Alam niyo yun, pwede mong i-negotiate yung life mo. Lord, ayoko muna. Lord, please, meron pa akong gustong gawin. Lord, please, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Negotiate it to God. Sabi mo, Lord, may gagawin ako. Lord, i-glorify kita, yung pangalan mo, not myself. Kaya napakahalaga na we know how to glorify the Lord, especially mga kabataan, because you have all the time. You have all the chances. You have all the opportunities to glorify the Lord with your time, with your effort, with your finances, with your strength, with your skills. Do it. Amen? Kaya nga po, lagi po nating tandaan, mga kapatid, that when we believe, all things can happen. Amen? And I want to move forward into conclusion. And sabi po doon, the Lord heals according to human faith. Di ba po, kapag nababasa natin, sa lahat ng mga senaryo sa Bible, anong sinasabi ng Panginoon? You've been healed because of your faith. Diba? Kaya ka gumaling, it's all because of your faith to God. And His power is given, but without faith,
belief and trust of a person who wants to get healed, he or she couldn't be healed. Kaya nga po ang sabi doon sa Mark chapter 5, 36 to 39, alam niyo po ba, sabi ng mga leaders doon sa anak ni Jairus, Jairus, yung anak mo patay na. Wag mo nang ilapit sa Panginoong Jesus kasi patay na siya. Wag mo nang ilapit. Your daughter is already dead. But then Jesus overheard them. Alam ng Diyos, nakikinig ang Diyos sa lahat. Yung mga tao na bumubulong-bulong sa buhay mo, alam ng Diyos yan, nakikita ng Diyos yan kung sino sila. Kaya nga, huwag kang panghinaan ng loob because God heard them. And Jesus said to Jairus, do not be afraid and just have faith. Then Jesus stopped the crowd and wouldn't let anyone. Alam niyo po, napakahalaga ng passage na to. Jesus stopped the crowd. Ano ibig sabihin nun? Huwag papasukin yung maraming tao. Bakit? Kasi maraming mga tao, minsan nakakapagpahina lang sa atin. Sa halip na magkaroon ka ng pananampalataya, yung ano ba yung sakit mo? Alam mo ba? Tatakutin ka pa? Alam mo ba yung sakit mo? Napakalala niyan. Naku, magpa-check up ka na agad. Naku, alam mo ba yung kakilala ko? Sa halip na pabuhay, papatay ang encouragement. Sa halip na encouragement, discouragement pa ang natanggap mo. Kaya ang sabi dito, Jesus stopped the crowd and wouldn't let anyone to go with him except Peter, James, and John, and the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw so much commotion and weeping and wailing. He went inside and asked, ano tong commotion and weeping na to? Bakit kayo umiiyak? Ang sabi ng mga tao, kasi po patay na po siya. Kumbaga parang ganito, sa madaling salita. Lord, na-late na kayo ng dating. Wala na po, patay na po siya. The child isn't dead, ang sabi po ng Panginoon. She's only asleep. How small your faith is, take note of this word. It doesn't matter how small your faith is. It doesn't matter. Mark chapter 5, 31 to 32. Because it is like a mustard seed planted in the ground. It is the smallest of all seeds, but it becomes the largest of all the garden plants. Kahit gaano kaliit ang pananampalataya mo sa Panginoon, as long as you have faith, you will be healed. Amen? So I want you to rise up. And I want you to really lift up to the Lord whatever circumstances that you are in right now. Kagaya po nung Gentile woman in Mark chapter 7, 24 to 30. Lumalapit siya sa Panginoon, and this little girl was possessed by an evil spirit, and she begged him to cast out the demon from her daughter. And then she replied, "That's true, Lord. But even the dogs under the table are allowed to eat the scraps from the children's plate." And then he said, "Now go home, for the demon has left your daughter." Ang sabi ng babae, "Lord, pagalingin niyo po yung aking anak. Kasi kayo lang po ang nakikita ko na may solusyon sa lahat ng problema ko." Hindi po ba, kahit nga po ang isang servant ay deserve ang mumo ng kanyang master. So kahit yun na lang po ang ibigay niyo sa akin. Just a glimpse of your grace. Just a simple glance of you, Lord. Okay na po ako doon. I believe that my daughter will be healed. So kaya ganun din po sa atin, mga kapatid. As we believe, let the faith in you be active and operational. I want my faith be active and operating. Sige nga, itaas mo kami mo sa Panginoon. And I want you to really have your time with the Lord and just speak to God about your thoughts, about what's in your heart and mind today. Sige, i-consider mo ang Lord sa buhay mo. How many times have we forsaken the Lord? We neglected that there is the existence of God in our lives.
Minsan nakikita lang natin ang Lord kapag malala na yung sitwasyon. So ngayon, kapatid, as long as meron kang dinadala, may pinapasan ka, I want you to give it to God. And just make it with the Lord. Ibigay mo to sa Kanya. Sabihin mo, Lord, I really need you to manifest on this. I'm facing this and this and this. This is what I'm really facing right now, and it makes me discouraged most of the time. Ano yung nakaka-discourage sa'yo, kapatid? I really want you to speak to God right now. Just cry it all out to God. Sabi mo, Lord, eto yung mga bagay na nakakapagpahina ng balikat ko. Lord, eto yung mga bagay na nanghihina talaga ako every time na iisip ko. Lord, eto talaga yung mga tao na naiinis ako. Lord, eto talaga yung mga bagay na nakakapagpahina ng pananampalataya ko. And right now, I want you to give it to God. Cancer, kayang pagalingin ng Panginoon yan. Napakadami na dito sa church na to, pinagaling ng Panginoon. And they died not because of that cancer. They died in God's way. Problema sa trabaho. Ang dami ng mga walang trabaho noon. Pero ginawa ng Diyos, in-uplift ng Lord. Binigyan ng Lord ng maraming promotion. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon. God gave you a seat. God gave you a seat. Binibigyan ka ng Lord ng bakanteng upuan para sa'yo. Now I want you to see that. See that God is working in you in ways that you cannot see. May mga bagay na hindi mo makita sa buhay mo na ginagawa ng Lord. Akala mo mahirap, masakit, mahirap pagdaanan. Pero once you get through that, makikita mo, it will be for your own favor. Kaya ngayon, kapatid, if there's something that fills you, that's so difficult, Lord, ang hirap nito. Lord, napakasakit nito pagdaanan na to. Lord, nahihirapan akong gawin to. I want you to really give it to God. I want you to really lay it all down at the feet of the cross. Sa mga oras na to, may ginagawa ang Diyos. May karamdaman sa pagkagalingan ng Diyos. Yung lamin ng Diyos, i-activate niya sa buhay mo, sa katawan mo. Back and forth, i-repair niya. As you believe in God. Problema sa opportunity at sa pera. Hindi pera ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Ang ibibigay sa'yo ng Diyos, opportunity. God will open up the windows of heaven for you. Na hindi mo alam kung saan mo ilalagay lahat ng pagpapala na ibibigay niya sa'yo. Magugulat ka na lang, sasabihin mo, Lord, paano to? Paano to nangyari? Now I want you to believe that God is about to do a miracle in your life. Sige, sabihin mo, Lord, ayusin mo yung buhay ko. I don't want to live like this. I want to live in your favor. I want to take your promises. I want to hold on your promises, Lord. Pangako mo yan. Sinabi mo yan. Panghahawakan ko yan. Kaya ngayon, just believe in your heart that God is about to do something great as you believe in Him. Amen? Hallelujah. Lord, seal our prayers. Consecrate our hearts and clear our conscience, Lord. Lord, purify our spirit so that as we believe in you, so that as we put our trust in you, we will get the fresh deposit of your favor, of your blessing, of the opportunities that you have prepared for each one of us, Lord. Not only blessing, Lord, but repair in our body, O God. Yung kagalingan ng aming mga lupang katawan, Panginoon. Heal us, O Lord.
Lord, God, free us from emotional stress. And Lord, sa anumang mga psychological baggages na meron kami, Panginoon, na nakakapagpahina sa amin, Lord, give us peace and hope. Give us joy, O God, and give us the understanding and the connection with you, that you are with us every step of the way. Sasamahan mo kami, Panginoon, ano man ang mangyari, tanging ikaw lang ang paniniwalaan namin. And Lord, linisin mo po ang aming puso. Let our faith be intentional and operational, Lord. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, nananampalataya na kami sa iyo in the name of Jesus. Lord, marami dito, pinagagaling mo na sa kanilang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Lord, ngayon pa lang, marami ka nang inaayos na mga problema at pagsubok. Lord, patatatakin mo ang mga anak mo na naririto as we seek you. As we fervently, O God, plead for your miracles, O God. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ay palaging tapat sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng ito nang may papurit pa sa salamat. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. You may now be seated. Hallelujah. Glory to God. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Are we blessed today? Mahina po. Are we blessed today? Kitang-kita ko po ang iyong mga matang nag-iiyakan pa po. No? Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon na idinala niya ang mensahe na to through Pastora Raquel. Palakpakan nga muna natin ulit ang Panginoon sa buhay ng bawat isa at ang kabutihan niya. Okay, please open your Bible in the Matthew 6 verses 33 to 34. Ito po ay aking favorite all time. So, allow me to read this po. Matthew 6 verses 33 to 34. It says here, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. And therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Amen. So dito po sinasabi, meron po ilang factors about sa, kung titignan, bakit kaya relate ang Matthew 6:33 to 34 about giving and bringing back tithes. So dito po, minsan po kasi, kapag po tayo ay nagbibigay, or parang, lalo pag-usapan ay tithes and offering, parang wait lang, mababayaran ko pa ba itong kuryente namin? Teka lang, pang-ulam na namin ito mamaya, o kaya pang-bayad namin ng kuryente, o kaya pang-SM ko na to pang-shopping ko na to. And sometimes we neglect kung ano ba yung dapat para sa Panginoon. Amen po ba? Sinabi dito na, brothers and sisters, as we prepare our tithes and offering, let us remember the Matthew 6:34, that the Lord remind us not to worry about tomorrow. Oftentimes, we hold back because we fear what we might need in the future. But God is calling us to trust Him today. Today. Kaya po sinabi ng Matthew 6:34 na do not worry about tomorrow because we should trust Him today. And we need to focus today. Kung ano ba yung meron na binigay ang Panginoon sa araw na ito, na huwag tayong mag-worry kung ano ba yung, kung meron pa ba tayong makakain bukas, meron pa ba tayong mababaon bukas, may panggastos pa ba tayo bukas. Pero ang sinasabi ng Panginoon, we should focus today kung ano yung inilaan ng Lord sa atin ngayon. And sinabi dito sa context ng Matthew 6:34, it says here, let go of fear about lack. Many hesitate to give because they worry about future needs. This verse reminds us that worrying about tomorrow is not God's will. He already knows and provides. So, minsan, as we give our offering to the Lord, tinetest lang din tayo minsan ng Panginoon. Dahil alam naman natin, and we should reminded, even yung Bible study nga po namin kahapon, no, pinag-uusapan natin na we are capable to bring
something, to give something, or kunwari, kaya tayo nakakatugtog, kaya tayo nakakaawit, kaya tayo nakaka-attend, kaya tayo nakakakain, and everything that we have because of God, because He provides for us. So, oftentimes, we neglect na, kaya lang naman tayo meron, kung anong meron tayo ngayon, ay dahil sa Panginoon. Kaya ang nangyayari, kapag hindi natin nare-remind ng ating sarili na si Jesus ang ang unang nagbigay sa atin, nakakalimutan natin magbalik sa Kanya at magbigay ng offering para sa Kanya. At sinabi sa Biblia na ang tithe sa natin, which is 10% of our salary, savings, and everything that we have, ay nararapat para sa Kanya. Hindi pa tayo nagsisimula sa pagbibigay. Ayun ay nararapat pagbabalik. Kaya po, tithes. And offering, ito po yung nagsisimula sa 90% ng meron tayo. So, ang offering, sinabi sa 2 Corinthians po, sinabi diyan na we should have a cheerful heart. Hindi po ito obligasyon ng offering. Ito ay nagsisimula sa kagalakan ng ating puso kung paano ba natin ibibigay ang para sa Panginoon. And kaya dapat po ay huwag tayong matakot na magkulang tayo bukas o parang wala na tayo bukas dahil simula umpisa, ang Diyos ang nagbigay ng kung ano man meron tayo. Sinabi nga kanina sa preaching ni Pastora na ang Lord ang nagbibigay ng opportunity sa atin. Bakit ba tayo nakapag-work in the first place? Hindi lang dahil nag-apply tayo, pero dahil because we pray for it. Amen? Dahil pinag-pray natin, dahil nanampalataya sa Panginoon na ipoprovide niya yung mga meron kung ano yung mga meron tayo ngayon. And second is giving is an act of trust. Bringing back the tithes and giving offering to the Lord becomes a declaration. God, I trust you to take care of my tomorrow. Ito po, siniship niya po yung scarcity to provision. Ibig sabihin po, yung kakulangan, parang, kasi minsan nga, wait lang, 10 pesos na nga lang yung pera ko dito, parang ibibigay ko pa ba? Meron tayong, parang yung kakapusan na meron tayo, minsan, nagiging reason natin, bakit hindi tayo nakakapagbalik sa Panginoon. Pero even in the Bible, sinabi nga po doon, no, na even yung pinaka-cent na lang niya, binigay niya pa sa Panginoon. Dahil ang kailangan dito ay hindi makita kung ano yung kakulangan o kakapusan na meron tayo or we call scarcity. Pero yung faith natin sa Panginoon, na yung trust natin sa Kanya, na whatever happens, siya pa rin ang magpo-provide sa atin. Amen? And last thing, sinasabi dito na focus on obedience today. Jesus emphasizes today, giving is not about future calculations, but about presence, obedience, and faithfulness. So, once we learn to trust in God, hindi na mahirap ang magbalik ng ikapo sa Panginoon at magbigay ng offering. Lagi nga po namin pinag-uusapan, no? Even sa finance po, no, yung mga bago naming members ng finance core, sinasabi namin sa kanila na kailangan tayo yung una na natututo ng kahalagahan ng tithes and offering. Even in the young pro, yung mga working na, yung mga kabataan namin na nagsisave, yung mga students, hindi magiging reason na estudyante lang ako kaya hindi pa ako able mag-tithes and offering. Pero sinasabi dito na hindi naman ang Panginoon nakatingin sa kahalaga ng pera mo na kailangan ang bibigay mo 1,000, 100. Hindi nakatingin ng Panginoon sa presyo o kung magkano man ang bibigay, pero nakatingin ng Panginoon sa obedience natin to bring back the tithes and yung cheerful hearts natin to give offering. So, I think let's practice po, no, na kunwari, kapag, kunwari lang po, no, may salary ako, 10,000, edi, itabi mo na agad yung 1,000 doon for your tithes. And doon sa 9,000 na yun, doon ka kumuha ng form offering. And parang, minsan kasi, ang inisip natin, parang ang laki naman ata nun. Just because wala kang tiwala sa Panginoon, na siya, at wala kang acknowledgement na si Lord ang unang nag-provide, kaya ka may work ngayon. Let's be straight to the point. Ang Lord ang nag-provide. Why meron tayong lahat?
kung ano man yung meron tayo ngayon. So, siguro, i-acknowledge natin yung kabutihan ng Panginoon, yung provision niya, and yung opportunity na binibigay niya sa atin araw-araw. So, yun lamang po. Sige po, inaaniyahan ko po na kayo ay manalangin. Heavenly Father, God, we thank you, God, sa opportunity na to, Panginoon, upang sambahin ka, papurihan ka, Panginoon, at pagkatiwalaan ka sa lahat ng aming mga pasanin, O God. Lord, I pray, O God, na buksan niyo ang aming mga puso. Bigyan mo kami, Panginoon, ng humility, Panginoon, and faith, Panginoon, na ibalik namin ang nararapat sa iyo at magbigay kami, Panginoon, ng cheerful hearts, Panginoon. And I pray, O God, na i-bless niyo ang inyong mga anak, Panginoon, na narito, Panginoon, siksik, liglig at umaapaw, O God. I pray, O God, na kayo ang siyang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Buksan mo ang aming mga isipan, Panginoon, na kung hindi dahil sa iyo ay wala kami rito, Panginoon. Na kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, we are not able to live, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na simula sa umpisa hanggang sa dulo ng buhay, Panginoon, ay ikaw ang siyang nandyan para sa amin, Panginoon. Yun lamang po ang aming samot dalangin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Kala ko kakanta sila. Ayan, dadako na po tayo sa
ating announcement. For our regular announcement po, Every Wednesday po ang ating The Hour of Prayer at 8 o'clock in the evening. Every Saturday po at 4 o'clock in the afternoon ang atin pong Bible study, followed by our praise and worship band practice at 6 o'clock in the evening. And every Sunday po at 9:30 in the morning ang atin pong regular service, followed by our ministerial fellowship after every end of our service. For our additional announcement po, if you have pledges po for evangelism, building restoration and sound system upgrades, you may coordinate with me, Pastor Raquel or Sister Jelina. Yun lamang po, tinatawagan po natin si Pastor Raquel for closing prayer and benediction. Okay, tayo po lahat ay tumayo. Let us bow our heads and let us pray. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon and let us surrender our lives at sa ating pong mga future endeavors at sa ating pong mga journey na lalakaran sa ating pong Christian faith. Ipagkatiwala po natin ito sa Panginoon at sa buong linggo na darating. Lord, we pray, O God, that you would bless us. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa amin. We thank you, O God, dahil napakabuti mo at tunay na ikaw ang Diyos na nalalapitan, Panginoon. You are the only true God and nothing is impossible to you. Salamat, Panginoon, sa maraming bagay na ginagawa nyo. Thank you for all the miracles that you are doing. At Lord, hayaan mo po na bawat araw ay mapalitan din po namin yung worriness namin ng pananampalataya sa inyo. Lord, teach us to know you more and to humble down ourselves before you so that we can trust you fully. Salamat, Panginoon. Tanggapin ninyo ang bendisyon ng Ama, ang pag-ibig ng Anak at ang pakikipisa ng Espiritu Santo. May tayong mapayapa, taglay ang kapayapaan, kagalakan at kalakasan na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po namin pinagtatagubinin, O Diyos, maging ang lahat ng aming mga kapatiran na may karamdaman, pagalingin niyo po sila. Lahat ng mga kapatiran na nasa ibang bansa sa mga oras na ito, hipuin niyo po sila at aliwin niyo po sila. Lord, continue to provide din po sa mga kapatiran namin, Panginoon, na wala pong mga trabaho at nangangailangan po ng opportunity. Salamat, O Diyos. Muli, ikaw ang kikilos, ikaw ang gagawa. At tangi ikaw lamang po ang aming pasasalamatan at itataas. Mahayag ka sa aming mga buhay, Panginoon. At sa bawat araw, Panginoon, hayaan mo na kami po ay maging mapagpakumbaba sa iyo at hanapin ka namin all the days of our lives. Salamat po, Diyos, hindi ka nagkulang. Magtatapat kami sa inyo at sa iyo lamang po namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga alalahanin namin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang natin magsabi ng Amen. Blessing and grace be upon you, everyone. Happy Sunday.